Paano kung ang isang laban ay hindi lang tungkol sa tropeyo? Paano kung ang pagbabalik sa isang bansa matapos ang 24 na taon ay mas masakit, mas masaya, at mas emosyonal kaysa sa kahit anong panalo sa court? Sa gabing iyon sa Maynila, isang Phil-Am tennis star ang muling umapak sa lupang minsang tinawag niyang tahanan. Hindi bilang bata, hindi bilang turista, kundi bilang isang babaeng dala ang buong kwento ng pamilya, dugo, at pinagmulan. Mga kachika, ito ang kwento ni Sabrina Santamaria. Isang pagbabalik, isang pangarap, at isang laban na mas tumama sa puso kaysa sa scoreboard. Kung fan ka ng tennis, malamang narinig mo ng pangalan niya. Kung fan ka ng mga kwentong may puso, mas lalo kang tatamaan dito. Si Sabrina Santamaria, world number 74 sa doubles, Filipino-American, isang babaeng lumaki sa labas ng Pilipinas pero may dugong nagmumula sa Quezon City. At ngayong taon, sa kauna-unahang WTA 125 Philippine Women's Open, bumalik siya sa Pilipinas matapos ang 24 na taon. 24 na taon. Huling beses siyang narito? 8 taong gulang pa lang siya. Isang bata, walang ideya kung saan siya dadalhin ng buhay o kung gaano kalayo ang mararating ng raket sa anyang kamay. Ngayon, nandito siya para lumaban para sa isang tropeyo. Sa harap ng mga kamag-anak at ng mga Pilipinong handang yakapin siya kahit kalahati lang ang dugong Pinoy. Mga ka-fans, dito na pumapasok ang emosyon. Habang naglalaro si Sabrina sa court, hindi lang kalaban ang kaharap niya. Kasama niya ang mga tiyahin, mga tiyuhin, mga pinsan, isang buong angkan na nag-cheer na parang finals na ng Grand Slam. Sabi niya mismo, "She's 1 out of 7 siblings, so I have a lot of support." Isipin niyo yun. Sa gitna ng international tournament, parang reunion ng pakiramdam. Pero may isang puwang sa crowd, isang mahalagang taong wala. Ang kanyang ina, isang Filipina na ipinanganak sa Quezon City, ay hindi nakarating para mapanood siya ng live. At doon, mga kachika, doon mo mararamdaman ang bigat. Isang anak na naglalaro sa lupang pinanggalingan ng kanyang ina, pero hindi ito nasaksihan ng taong pinanggalingan ng dugong iyon. Hindi niya sinabi ng direkta, pero ramdam mo. Sa tono, sa mata, sa paraan ng kanyang pagsasalita. Sa mga interview, hindi maitago ni Sabrina ang emosyon. "I'm half Filipina, so it's very special to come back here and compete here." Hindi ito scripted, hindi ito PR line. Ito ay kwento ng isang babaeng matagal nang may tanong sa sarili. Saan ba talaga ako kabilang? At ang sagot? Ibinigay ng Pilipinas. Sabi niya, "The Filipinos, even though I'm only half, have really welcomed me and treat me like their own." Mga ka-fans, sa mundong madalas hinahati ang tao sa buo o hindi buo, isang bayan ang nagsabing, "Sapat ka, kasama ka." At sa bawat palakpak ng crowd, sa bawat sigaw ng suporta, parang unti-unting nabubuo ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang naghihintay na tanggapin. At dito na tayo sa pinakamatinding bahagi ng kwento. Hindi lang basta finals appearance ang habol ni Sabrina. Galing siya sa early exit sa Australian Open, first round exit sa Hobart, unang round din sa New Zealand. Sunod-sunod na kabiguan, tahimik na frustration, mga laban na hindi niya nakuha. Kaya ang pagdating niya sa doubles final sa Pilipinas ay hindi lang panalo sa bracket. Ito ay pagbangon. At parang hindi pa sapat ang emosyon, isang pahayag ang lalo pang nagpainit sa usapan ng fans. Nang tanungin siya kung gusto niya bang makalaro si Alex Ella, ang sagot niya, "Yeah, definitely. It would be amazing." Boom! Isang posibleng Filipino Phil-Am partnership,
Isang ideya na agad nagpaingay sa tennis community. Pati ang partner niyang si Queen Gleason na nakaharap na si Ella dati sa Wimbledon ay nagsabi, "Anybody would be lucky to play with Alex." Mga kachika, hindi na ito simpleng wish, isa na itong pangarap ng fans. Ngayon, ano ang naiwan sa Philippine Women's Open? Isang tropeyo na pinaglabanan, isang crowd na mas malakas pa kaysa Melbourne, at isang kwento na hindi matatapos sa isang tournament. Si Sabrina Santamaria ay hindi lang bumalik sa Pilipinas, umuwi siya. Umuwi sa kamag-anak, sa mga fans, sa isang bahagi ng sarili niya na matagal nang naghihintay na tanggapin. At ang mga Pilipino naman, hindi lang sila nanood, yumakap sila. Mga ka-fans, kung ito ang simula ng mas maraming WTA events sa bansa, mas maraming batang mahihikayat sa tennis, at mas maraming kwentong tulad nito, isang bagay ang malinaw. Ang tennis sa Pilipinas ay hindi na lang tungkol sa laro. Ito ay tungkol sa pagbabalik, pagkilala, at puso. At baka, sa susunod na kwento, makita natin si Alex Ella at Sabrina Santamaria sa isang court, magkakampi, magkapatid sa dugo at pangarap. At kapag nangyari yon mga kachika, siguradong mas lalakas pa ang palakpak ng mundo. Tennis, Philippines.